So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Time check, it's 12:09 AM, no? Pero still awake and may energy pa. So naisip ko lang natapusin na natin yung round 2 ng tournament kasi na-review na natin yung Apollo. Na-review na natin yung Lord Manuel tsaka Vincent, uploaded na yon. Then wala naman yung kalaban ni Kaz, kaya nag-jump tayo agad sa Naib tsaka Joe Gray. Uploaded na rin yon. So yun yung first battle sa bracket B na review natin. Then ito yung bracket B ulit pero second battle naman. So ito yung Razik versus Arzone, no? Kung natatandaan nyo, kung napanood nyo rather yung review ko sa battle ni Arzone sa first round ng tournament against Kedo, grabe yung Arzone doon. And naalala ko pa, sinabi ko si Arzone yung may pinakamalakas na napanood ko sa buong round 1 ng tournament, no. Siya, no, kaabang-abang yung battle MC na to. So looking forward ako sa magiging battle nila ni Apollo, kung paano nangyari yung or paano nagsalpukan yung dalawang battle MC na yun, no. So looking forward ako sa finals, no. And deserve ni Arzone yung spot niya sa finals, no. Yun lang yung masasabi ko. Sobrang lakas and nag-expect ako ng ganong energy pa rin kay Arzone katulad doon napanood ko sa laban niya kay Kedo. So ayun, huwag na natin patagalin. Sayang lang hindi ko napanood si Razik against Cardo kasi wala yun sa channel, no, or di natuloy or what, di ko alam. Pero yun, hindi natin review yun kasi di natin makita. So ayun, ngayon Arzone versus Razik. Umpisa na natin to, guys. Kabang-abang yung battle na to. Let's go. Si Arzone, pinili niya mauna. Si Razik, unang banat para kay Razik. One up tournament, let's go! Yeah. Kalaban ko nung Elims, supot, hindi sumipot, takot. Tapos quarterfinals, tatapat ako sa undefeated. Nabansot! Anong pakiramdam ngayong kaharap na ang ayaw na katapat sa bracket? Nasindak yan nung andaksan na pinaringgan, ba't nung laban nyo ni Kedo sa akin, di mo nagawang bumawi? Takot! Tanda mo na, takot ka pa, tanda! At, tanda, tangina. Oo, kinolod ko yun nung battle namin ni Vincent. Tinakot! On-cam ko yung binuli at minama na parang may lumabas na old priest, nakakita kayo ng matandang binata! Okay. Oo, nakakita kayo na ngayon ng matandang binata. Wala ako mga anggulo mo, ha. Si Razik, dating teacher. Si Razik, baliw. Si Razik, metal. Kapag narinig natin yung tatlong anggulong gasgas na yan, masyado ka nalang garapal. Pero sige, total, binata-bata naman kita. Tuturing na lang kitang estudyante ko, pero psychopath tong music teacher, gagawin kang instrumento. Kaya, hawak sa yung neck habang tumutugtog yung piano at tamborin, sabay lagari sa yung leg. Ganon ako ka-violent, mag-violin. Okay. Pagkahugot ko sa ulo, iibahin ko bigla yung tempo. Hampas sa sahig na parang tugs. O diba, kakaibang musikerong may saltek, no? Techno. Ibahin yung tempo, tugs, techno, fuck you! O guro, laban sa mahinang estudyante, susubukan kita. One-on-one ang aking method, parang tutor lang, diba? Sa areas of opportunity mo, tutulungan kita. Magkakalaman yung utak mo, ngayong tututukan kita. Para bumaon yung aral, magulang mo, yun ang hiling. Kasabay na magulang mo umihiling. Pag bumira sa bunbuhunan, ewan ko lang kundi sila maiyak. Pag pinatawag ko magulang mo, makikita nila yung anak nila bagsak. Pero joke lang. Kasabot ko talaga magulang mo sa ginagawa kong death sentence. Paano gusto ka na raw nilang tagain mula pa nung LM? Kaya inabot ko 2 palakol sa magulang mo para dalhin ka na sa heaven. Ngayon alam mo na ibig kong sabihin pag sinabi kong bibigyan kitang 77! At pangalan ng grupo mo, No Manas? No Manas ang puta. Madali lang sasakupin, teritoryo nyo at bakod. Madali lang. Ako na makakapasok. Aagawing mabilis, imperyo nyo, eto pasabog. Mabilis ang pag-invade, kaya rush ang pagsakop. Oy, kayo Ray, nabang ako'y Vladimir na repa. Solusyon mo na lang ay pagsuko, kaya iwagayway mo na ang Putin na bandera.
Iwagayway mo na ang putin na bandera ngayong nakatutok na sa tuktok ang pampugot sa pagtusok, pagkahugot, pagmumumag, malulunod sa dugo mo sa pagsugot at paglusob, matututo ka sa guro, kanyang ulo nakasupot, pagkahagis. Meron na kayong basurang mapupulot, pugot. Pero may katawan pa na natira. May katawan pa na natira. Bagay sa katawan, i-crucify. Kanyang kamay, ipagpantay na parang oras, 3:45. Oh, 3:45 pero at ang iyong mga paa, may silbihan na nararapat. Yung buto mo sa hita at binte ang gagawin kong paa ng upuan ng trono ko sa 1-up. Chap chap! Tangina mo time pandak! Okay. Nagulat ako sa performance ni Razik. Sabi ko nga, first time ko mapanood si Razik, and ito yung first time ko rin na ma-review siya. So, nagulat ako sa pinakita niyang performance. Nagulat ako dun sa pinakita niyang sa baon niya, no. Ang galing na na-amaze ako dun sa pinakita niyang pinakita niyang baon rather. Hindi man ako makapag-react na maayos, pero solid yung mga lines na narinig ko against R-Zone. Para sa akin, ang ganda ng reference niya dun sa mga instrument, guro, no? Ang ganda nung ang ganda nung laro niya doon, yung techno, yung ganun ako ka-violent mag-violin. Basta yung doon sa yung scheme na yon, yung sa techno scheme, yung sa instrument, nagustuhan ko yon. Hindi man ako masyado nag-react doon, pero nagustuhan ko yon, real talk. At ang dami pa. Kung paano niya dinideliver yung messages niya, kung paano niya dinideliver, perform yung ratings niya. Pasok yon, nagustuhan ko yung energy ni Razik. Sana magtuloy-tuloy yung ganitong energy niya hanggang 2 and 3. So may palag to, kasi napanood ko naman na si R-Zone dun sa laban niya kay Kedo. Halos same sila ng energy at yung style. So titignan na lang natin dito kung sino yung mas magiging effective sa battle na to. Pero so far, maganda, malakas, mabigat yung round ni Razik dito. So para sa akin may hirapan si R-Zone dito. I think para sa akin kailangan ni R-Zone ng 3 to 4 or 4 to 5 haymakers para mabura yun or para ma-take over yung round ni Razik sa round 1. So R-Zone, pakinggan natin. Walang banat, R-Zone, let's go! Tangina mo, nakakapagod ka panoorin. Ako nahihirapan sa'yo. Game! Yeah! Kamusta, Mr. Call Out? Di ba yun yung lagi mong gawain? Hamon dito, hamon doon, kahit sang liga siya bumatil. Nung sinabi mong R-Zone, sunod ka na. Yun na yung nagawa akong unawain. Na kaya ka naghamon para ngayon ay magpakain lang sa akin. Floodway game! Okay. Quarterfinals na pala. Matapos ko si Kedo patayin. Yung komedyante na tanga, naging engot at aning. Ngayon meron na namang dahilan para medyo tama rin. Kasi kalaban ko hindi komedyante yan. Pero tanga rin. Rasik, pagdating sa multi at flow, yung kanya daw sobrang dami. Pinanood ko lahat ng battle mo, iisa lang lahat ng sinasabi. Kada battle, ira-rhyme niya yung Rasik, Samatic, Classic, Mind Trick, Pasig. Pati mga salitang guro, leksyon, estudyante, yun yung lagi niyang topic. May isang laban to na flow siya, sabi niyo. Rat-rat ka naman ng rat-rat, tabang ako sat-sat na naman ng sat-sat. Ha? Multi-yarn? To si Damuo, scam. Paano naging multi yun? Yung laman ng 2 lines mo, 2 words lang. Yung laman ng 2 lines mo, 2 words lang. Tama ako, di ba? Kaya pag sinuri, mangmang, paano, hindi ka naman talaga nagmumulti yung mga salita. Inuulit mo lang. Hindi ka naman nagmumulti yung mga salita. Inuulit mo lang. Sabi mo, advance ratings mo, tapos bumabanat ka ng tinapat ka sa guro para turuan ng leksyon. Lupit! Very nice! Meron pa, sabi niya, oo, Moises, kasi hati ka sa gitna. Boom! Creative lines! Puro bago mga linya mo no? Ang engot mo naman! Tuloy mo lang, Rasik! Kaka-cellphone mo yan! Ikaw yung munti sa munting lupa, ako yung sampal sa sampalok. Linyang pangbobo!
Anong sasabihin mo sa akin? Para lang akong langgam, kaya ako yung ant sa antipolo. Ano linya? Sabi pa niya, itong payat sa payatas, patay sa rasik! Awit! Yung mga letra ni Rumble. Saan mo nakuha yan, idol? Ginulo-gulo mo ba yung payatas? Puro basura na nga doon. Ooh! Ganong linyahan mo sa ba? Galing, tang ina nun, ang lakas nun. Napapos ako dun, guys, no? So, unang haymaker na nagustuhan ko kay R-Zone. Solid yun. Ginulo-gulo mo pa yung payatas, puro basura na nga dun. Boom! Solid na linya yun para sa akin. Tang ina nun. Nagising ako dun. Atel, tas letra ni Rumble. Saan mo nakuha yan, idol? Ginulo-gulo mo ba yung payatas? Puro basura na nga doon. Ganong linyahan mo sa battle, tas pinili mo sa aking sumugal. Ang hilig mo mag-reference ng mga city, wala naman sa lugar. Kaya di mo ako mauuto. Baka kotongan pa kita. Pag nag-i-speed parang abno, panay lingon sa camera. Bobo, umasta. Di ka mananalo kahit ito pusta. Ganun ka ng ganun, hindi ka baliw, Rasik. Mongoloid ka! Ano feeling mo pag ginagawa mo yan? Rapper ka na nun? Magpo-4-bar setup, tas pagdating sa punchline, gaganon. Ganon! Ganon ka kasupot! Dapat matauhan ka. Magsasalita ng pasigaw, tas biglang malumanay. Tapos biglang susugod siya. Linya na daw nakakasyak. Kala mo pang upak na? Paano di makakasyak? Nanggugulat ka. Nung inamon mo ako, di ako umimik. Ang dami ng haymaker May sama ka ni... ng loob. Alam kong puro ingay ka lang din. Ang dami ng haymaker ni R-Zone dito, guys. Ang dami na. Nung inamon mo ako, di ako umimik. Kung may sama ka ng loob. Alam kong puro ingay ka lang din na talagang tama yung kutob. Hindi ko pinansin yung pagpapapansin. Ito na yung eksenang kasunod. Nagmukhang sinaing tong si Rasik nung pinabayaan ko sunog. Ooh! Hindi porkit mukha Putang kang ina mo. boksingero, maghahamon ka na. Gusto palagi suntukan, yun ang tinatampok, aba. Itong gusto ng square, pagbibigyan. Tanong ko, aabot ka ba? Gusto mo ng boxing? Kasi ito boxing, o ikakahon kita. Mahilig ka lang sa mahabang setup, wala kang punchline na madiin. Ako Dami. setup ko boxing sa boxing, maiksi lang pero may suntok pa rin. Hindi kasi nipot na kalaban mo sa first round, kaya nag-advance ka, magaling. Kasi ngayon nagpunta ako, di ka mananalo kasi yung kalaban mo may dating. Time, sige mag-speed rap ka na. Yung FRBL, gawin mong rap contest na naman. O round mo na, palakpakan natin, contestant number 1. Ooh! Tangina, hindi ko na nabilang yung mga haymaker ni R-Zone, pero sabi ko kanina parang para mabigat kasi yung Razik eh, yung round 1 ni Razik eh. So skip natin to, na ano ako diyan, na ka-copyright ako sa ganong ads. Okay, so para sa akin, sabi ko kanina mabigat yung Razik sa round 1. So kailangan ni R-Zone ng 3 to 4 or 4 to 5 na haymakers, no? So guys, hindi ko ina-expect na mag-exceed na naman yung tawag dito, mag-exceed na naman yung expectation ko, no? Ang daming haymaker ni R-Zone. Pinaka nagustuhan ko yung payatas, basura, yung ender niya, gawin mo ng speed drop yung FRBL, palakpakan natin, contestant number 1. So, di ba? Ang galing. Ang daming haymaker nun, ang dami. Hindi ko na ma-mention isa-isa, pero sobrang siksik nung round 2 ni R-Zone, men. Na nagpatawa siya sa first half. Yung transition niya ng patawa sa joke, patawa tapos biglang bar na malupit. Ang ganda nun. Sayang kasi sayang, mali. Sayang tuloy. Ang galing kasi ang ganda ng mga transitions, ang ganda ng mga palo, ang ganda ng mga hugot niya sa mga suntok, no. So I think it's a perfect for me, no, na angatan ni R-Zone yung round 1 ni Razik, na which is para sa akin mabigat. So perfect 'yon para kay R-Zone. Nasiksikan ako doon. So it's a 10-9 para kay R-Zone. Dikit 'yon. So round 2 bawi. Let's go, laban to! Wala naman tayo sa rap contest, malamang. O, contestant number 1 kasi number 2 ka lang. At anong sinasabi mo? Ha? Nasunog na kanin?
Kutis mo nakakaya para kang si Vincent, sunog ka rin! Oh, ito na. Napanood ko yung music video ng grupo mong No Manas. Pamagat, Since Day One. Ang ina, Arson, ikaw pinakapayat sa grupo nyo! Yung music video pa lahat kayo all white, kala ko yung kanta tribute na sa burol mo. Tapos, tinapos ko yung kanta, ang galing! Tangina mo, wala ka pala dong berso? May palumanas na umanas ka pa, may kita ko, taga-ganong-ganon ka lang pala sa video. Putang ina nga, taga-ganon-ganon lang pala sa video. Tangina, ano ka lang pala sa alimpusa ka lang pala sa grupo, agad-agad ako napangiwi. May clip pa doon, slow motion, si Arzone nakangiti, kitang-kita yung bungi. Oo, kitang-kita yung bungi. Tangina, pinagtripan ng mga kagrupo. Pero sa FRBL, last ang bad guy. Nice bite on flat 5, lagay niyan ay flat line. O, lagay niyan ay flat line. Di na gold kid kaharap mo. Ikaw ay uululin ko. Sabi niya kay gold kid, binigyan ako ng gold kid kaya yung GK, gugupihin ko. Tangina, sa lahat ng laban mo, parang lagi kang mga hamon ng boxing. Mahilig ka ba sa away, bro? Subukan mo nga pag-boxing sa metal, basag yung kamay mo. Okay. Boxing. Fuck boxing, ito yung MMA brutalan ng gusto ng crowd. Mangingisay na para bang nakuryente pag na-choke ka na sa ground. Paano? Sa stand-up fight ng gagana, aasa, tatama, tsatsamba, ito'y maka-knockout. Kung bawat bara ko'y tumatapik ka sa dibdib, budget na pala yun ang top out. Okay, class, submission na, kaya siya nag-pass out. At nung battle nyo ni Kedo, Galing. Tangina, mukha kayong adik na mahilig sa chismis. Mga walang tira, kaya mukha kayong adik na... Ganda ng reference niya doon sa MMA, guys. Ganda ng reference. Nagustuhan ko yung perfect yung pagkakagamit sa angulo. Tsaka reference ni Razik sa MMA. Choke, pass out, tap out, submission. Ang galing. Nagets ko yun. So, mahilig din kasi ako sa MMA. So, ang ganda nung pagkakagamit niya ng angles o tsaka reference na yun. Props doon kay Razik. Ang lakas nun. Nagtalo sa kalagitnaan ng krisis. Kaya nagtatampo sa'yo si Kedo nakapwa mo adik sa battle nyo daw, ikaw ay nagdamot. Biruin mo, all 3 rounds niyang inintay matapos yung boring yung na battle para makamayan ka, tapos pagkatapos ng kamayan, tangina mo, wala ka daw inabot. Tangina, ang lakas ng tama! Sumali pa ng turna para lang simpleng makapag-abutan. Kunwari, magkalaban para lang masabing may nakabatuhan. Kaya ganyan, sisiga-siga, astang kontrabita, tigas-tigasan tong mama. Sa battle mo nilalabas yung init na di mo na ijakul sa kama. Kaya, sinearch kita sa YouTube, expect ko mabibigat mga kanta mo at bara. Tapos makikita ko lang yung kanta mo, pamagat. Ako na lang sana. Putang ina sa FRBL na mga marel na mumugot, kitang-kita pa yung madness. Kanta naman, pamagat, ako na lang sana. Sino Origin Velasquez? At ito pa, ito real talk. Nakasabay ko to, bumili ng merendahan dyan sa labas. Nakasabay namin ni Good Kid nung Salpukan 4. Sabi niya, te, pabili nga ng buy one take one na hamburger. Hamburger. Pukin ang ina, nung tawa ko nun, hindi ko ma-handle. Kaya nilagyan ko na lang ng angle dito sa mangmangkong kavato. Yan, tangina, kaya yung mga kabatch mo, iba nasa flip-top na. Yung iba nasa sunugan. Arsonistang bansot. Bumubuga daw ng apoy yan, kaso sa motos nag-choke. Yung gem ginawa kang talunan. Naubusan ka na ng ibubugang apoy, di ba? Di ka talaga pwede pang sunugan. Kaya, pauulanan ka ng bara nitong makatang abno. Pero, wag kang mabahala. Kasi ako yung Lando, hindi yung kanta, kundi yung bagyo. Kung arsonista ang kalaban, ba't ako makikipagsabayan gamit flame? Eh kung kaya naman kitang kontrahin, cause this season, it's gonna be my rain. Paulanan, bagyo, Lando, rain. Alam mo na, pag tinuloy ko, ganon talaga mag-brainstorm, patay ang apoy mo. Time. Tangina, ang lakas nung Razik pa rin dito, guys. Whew. Deserve. Ang ganda ng battle, no? Nagugustuhan ko yung napapanood ko ngayon, no? Razik, tangina, props. Ang galing. References ang pinaka nagdadala sa round ni Razik. Tapos yung setup sobrang
pulido pagdating sa punchline, nagmamatter talaga, pumapalo talaga. So ang galing ni Razik dito, men. Hindi sa pagpapahype, no. Nagugustuhan ko yung performance ni Razik. Punong-puno ng references, punong-puno ng mga punches, punong-puno ng mga haymakers. So para sa akin, mas malakas tong Razik sa round 2 compare dun sa round 1. Pumasok si Razik sa jokes, no, and naging effective naman yun against R-Zone. So let's see. Magandang battle to. Tignan natin kung matatapatan ni R-Zone yun. Tignan natin kung mauulit ni R-Zone yung performance niya sa round 1. Kasi para sa akin, ang makakatalo lang sa round 2 ni Razik is yung round 1. Kagaya ng round 2 ni R-Zone. So let's see. Yo, laban to, mga longban, Arzone, let's go! Oo, nag-music video kami na nakaputi kami lahat. Yung mga tira mo sa akin panghilaw. Oo, lamay yun, pero yung pinaglalamayan nun, ikaw. Yo! Lagi niyang sinasabing, ako'y rakistang hip-hop. Baliw na sa music. Pinagsabayang rap, trabaho at pagbabanda. Ganon ka-stupid. Kahit hindi konektado sa kalaban, basta may pagyabang mo lang. Nakakaumay! Eh wala namang interesado dyan sa mga activities mo sa buhay. Siya, si Mr. Garalgal Boses. Sa maingay na tunog lang, mauubos oras nyo. Sakit mo sa tenga, siguro gawa sa speaker yung body organs mo. Pinag-aalo daw siyang hip-hop at metal. Anong kalokohan to? Paano mo nasabing magaling kang mag-mix ang pangit ng vocals mo? Okay. Mix vocals, kaya walang chicks na nakakagusto sa'yo. Kasi para ang ewan. Mga harana ka lang ng babae, yung kanta mo may kasama pang headbang. Metal pa more! Habang buhay ka ng sad boy dahil sa iyong katangahan. Paano pag kinasal ka, anong honeymoon nyo? Slaman? Rakista ang naging hip-hop, laging sinasabi para nice. Panayabang sa propesyon, bugok naman mag-analyze. Dati rock and roll, sabay ngayon, gumagangstas paradise. Eh kung gulpihin kaya kita hanggang maparalyze, huwag kang magtigas-tigasan. Isa ka lang sa mga butaw. Pag ginagamit mo na yung boses mong garalgal para ka lang bieg na nauuhaw. Sa bintana ng tagumpay, di ka na makakadungaw. Apoy ng arsonista, kalaban mo, kaya kahit metal matutunaw. Kasi sasabay daw siya sa init ko. Pes dapat mangamba. Lagi lang kayong walang kuryente, kaya kala mo lang sa init, sanay ka. Rasik, kaya nga may sick ka sa pangalan, di ba dapat alam na pinakamainit mo lang narararasan kapag nilalagnat ka. Pangalan niya Cesar. Ginawa niyang Rasik, aba ang astig po. Kung akala mong i-wordplay ko din yung Cesar sa Cesarian, pues ibang klaseng hirit to. Taga sa ulo, pababa. Espada gagamitin ko. Walang Cesarian, buong katawan na hatiin ko. Oo, hati. Sa dalawang parte, yan ang tinitiyak. Magpasalamat ka pa pre, kasi hindi ka naiiyak. Dahil hindi ka na sad boy. Sa ginawa kong eksenang pagsibak, kasi parang kinasal na din itong nakita nyong may kabiyak. Putol pa at kamay, pag nilabas pagiging swordsman, FRB laking bahay, wala kang taka sa aking hometown. Ika'y na-trap sa aking home court, kaya malabong maka-goal yan. Hindi ka makakatakbo sa bahay ko, walang magaganap na home run. Goal, home run. Sabi ni Vincent, hindi ka pwede sa Tres Diablos. Kasi nga, tres lang. 3 lang daw dapat. Kaya nag-speed drop na lang siya, nagbakasakaling sa riding in tandem, makalapat. Riding in tandem. Tandem nga eh. Dalawa lang din dapat. O diba? Kahit saan hindi sa'yo pabor. Gusto mo pa umangkas sa riding in tandem, eh di nahuli kayo pag 3 kayo sa motor. Naban ka sa Tres Diablos, naban ka sa riding in tandem. Dapat ramdam mo na pre. 2 beses kang naban. Ban-ban ka kasi. Yung mga tao sa'yo naiinis. Ginagago mo lahat. Imbis ma-impress, nai-stress sa sobrang baho mo mag-rap. Palihim silang nagtitiis hanggang mapaos kapag kat. Hinahayaan ka lang magmabilis para matapos ka agad. Kahit mag-speed rap ka pa dyan, ikay bagsak pa rin sa test mic. Ako'y jungle bolo ng antipolo, nakipagsaksakan lang sa bread knife. Hanggang dito ka na lang boy. Bawi na lang next life. Yang arangkada mo'y hihinto na para naabutan ka ng red light. Galing! Time to spice Galing. Parehas magaling, parehas malakas. Bakit nagtapat sila sa quarterfinals? Hindi, pero deserve guys. Deserve ng dalawang MC. Deserve ng dalawang MC yung spot nila dito sa quarterfinals.
deserve ng dalawang MC kung sino man yung manalo or mag-advance. Pero alam naman natin na si Arzone yung naging finalist dito against Manuel. So, ayun. Paano ko ba explain to? Umpisaan natin sa kay Razik. Si Razik, sabi ko nga sa inyo, yun yung strongest round compare sa round 1. Solid na performance yon ni Razik. Mas malakas, mas effective yung lines, mas maraming references. Although sa references pares lang, pero mas effective yung mga ginawa niyang reference dito sa round 2. Mas nagustuhan ko yung timpla, mas nagustuhan ko yung palo ng mga punches. Basta lahat nag-evolve sa round 2. So naging paangat yung energy ni Razik. Mas maraming haymakers tsaka punches. So lahat, hindi ko na i-mention yun isa-isa. Arzone, ang tagal pumalo ng round 2. No? Parang umpisa ng round 1 yung rebat niya. Umpisa ng round 2 yung rebat niya. Although pasok yun, pero hindi siya ganoon kalakas para sa akin. Then, nag-start siya sa returns niya. Pumasok yung mga returns niya, pero hindi rin ganoon kalakas. Hindi rin ganoon ka-impactful. Pumalo lang yung mga haymakers, yung mga punchline ni Arzone. Doon na. Patapos na. Pagkapasok ng second half, hindi pa kagad no? Parang konti na lang matatapos na no? Bago pumasok yung mga punches ni Arzone. So, I think ibibigay ko yung round 2 kay Razik sa score na 10-9. 10-9 din yun guys kasi humabol si Arzone bandang huli pumasok yung mga haymakers niya, no? At nagustuhan ko yun. Ang lakas ni Arzone doon pero gusto ko fair judging tayo. So mas nagustuhan ko yung Razik doon. Sabi ko nga yung Razik sa round 2 kailangang matapatan ni Arzone yun ng performance niya doon sa round 1. And hindi nangyari yun, no? Kasi mas bumaba yung energy ni Arzone sa round 2. Kasi kung itatapat natin yung round 2 ni Arzone compared dun sa round 2 ni Razik, pantay yun. Ganong kalakas yung round 2 nila parehas. So, ayun. 10-9. 10-9 to. So, round 1 and 2 tie. Kasi parehas 19 points. Round 1, Arzone yun. Malinaw. Round 2, Razik ako doon. So, 19 parehas. Deciding, round 3. Let's go. Yeah! Banat, let's go! Yeah. Nung battle mo sa may battle to sa Motos kalaban niya si Jem. Tangina, nag-choke tong si Gago. Napahiya, napayuko, ayun, kinalabasan, talo! Sabi niya doon, itong lolo, walang tanter, kaya walang pasabog na maasahan. Sabay hinto. Sabay yuko, nagpanik. Inulit. Itong lolo, walang tanter, kaya walang pasabog na maasahan. Sabay hinto. Sabay panik, bumubulong pa. Itong lolo. Ito, putang ina mo yung punchline nasan. Ikaw yung matandang makakalimutin, kaya yung punchline hindi mo nabitawan. Kaya tanda, sa'yo dapat sabihin yan. Itong lolo, walang thunder, kaya walang pasabog na maasahan. Okay. Kaya nakakabato mo yan, kaya mga linya ay nalimot. Sinapit mo doon kay Jem, kahihiyang masalimuot. Adik ka kasi, pero may tanong ako na nahugot. Kung talagang pangmalakasang adik ka, ba't yung Jem na bato hindi mo nadurog? At 'di ba, galit ka sa mga nandadamay ng asawa, 'di ba? Ibang klase, magaling. Hipokritong sumasaway ay gawain mo naman rin. Adik ka kasi, ba't di ka muna tumingin sa harap ng salamin? Handa mo sa bawat daliri mong nakaturo yung 3 daliri nakatutok sa salarin. Adik! Ang ina, kung ipasetap kita sa tito kong pideya. Para ikaw ay matuto. Kaso mabait pa ako yung mundo mo gumuho. Sa pandamay mo sa mga babae, gagamitin ko aking pagiging guro. Subukan mo mandamay ng asawa kahit di na ako teacher, babalik ako sa pagturo. Tangina mo, sa liit mong yan, mukha ka ng nuno. Oops, pasintabi po. Iihian ko lang on kantong si Arzone. Uy, tabi-tabi po. Tanginang yan. Anong standing mo? Record mo, 6-0. Ano naman? Bansot ka naman, tangina ka. Hayaan mo, pag tinalo kita ngayon, yung standing mo, 6-1 na. At sa tournament, asa ka pa na ako ay magapi. Kung ikaw si Super Mario, hindi 1-up kailangan mo. Kundi yung kabute na pampalaki.
Nang dahil sa'yo, yung FRBL nagkaroon na ng mission at vision. Pinaplano na ni Rhean at Odeng gumawa ng MC Mosquito Division. Oo, mahangin talaga ako. Kaya ko sa'yo makipagbugahan ng apoy. Lupa ko ang battle rap, lalim ko'y malatubig dagat pag nilangoy. Hangin, apoy, lupa, tubig. Di lang ako basta nagkwento. Tung arsonista nyo, apoy lang ako, buong elemento. Okay. Oo, well-rounded. Di mo mababasa ang aking next move. Hindi nyo maiisip parang si Arzone kay Rhean nag-send nudes. Oh, di ba? Hindi nyo naisip. Ito malamang hindi nyo rin mapredict. Hindi nyo maiisip parang si Rhean kay Arzone nag-send nudes pabalik. Oo, oo. Nung battle namin ni Vincent, kinollout ko tong gago. Ngayon baliktad na, may madadamay din na tao. Shoutout sa'yo, Vincent, sa finals ay magkita tayo para mabalik mo na yung ninakaw mong panalo. Basta Arzone, adik, pangit, asim. Mula pa antipolo sa asapitin tragic. Tinalo arsonista gamit lamang mind trick. Ngayon alam nyo na basta Razik, Matik, laging classic. Okay. Yun pala yung sinasabi ni Arzone kanina, no? Classic, Matic, Razik, no? So, medyo hindi ko na gustuhan yung performance ni Razik dito. So, nag-expect ako ng ng magagaya niya yung performance sa round 2. Pero, anong nangyari? Hindi. Kasi, ang daming umulit na angulo. Nag-stay or nag-stick siya sa angulo na bansot. No? So, bansot. Tapos, hindi niya nagawan or para sa akin hindi siya naging creative dun sa angle na yun. Kasi, yun lang yung pinakapunto. Sayang lang kasi kung okay naman sana kung mag-stay siya sa ganong angulo pero napalawak niya, okay naman sana yun para sa akin. Kaso hindi. Nag-stay siya sa ganon lang. So, para sa akin nagkulang sa creativity yung round 3 ni Razik. Punches, dahil nga umulit yung mga angulo, hindi na ganong kalakas yun para sa akin. Tapos, para sa akin, na-predict pa ni Arzone yung Ender Classic, Razik, Matic, no? Yun, bumaba to. So, nag-expect ako na ma-maintain ni Razik yung round 2 power at energy niya pero naging below, no? So, ang daming nanibago ako kasi hindi to yung ina-expect ko. So, sayang. Arzone tayo. Para Arzone, let's go! Laban to! Pogi mo eh, no? Kailan mo, sapakin kita sa nunal eh. Go! Wala na, tangina doon pa lang, no? Doon pa lang. Freestyle or one-liner. Wala nga lang yun eh, no? Nakuha ni Arzone yung crowd doon. Ayaw mo nang damayan, yun ang sabi mo, di ba? May isang battle to sa top tier, nagdrama sa intro, sabi niya. May isang dahilan kung ba't sumali pa ako sa liga. Ganito na daw kasi rap battle ngayon eh, damayan ng asawa at pamilya. Kung ganun lang ang layunin, hindi nyo na ako dito makikita. Boom, nakakaiyak. Tapos yung last battle niya, sabi niyo, putang ina mo Vincent, damayan na to agad. Sana mabuntis mo yung GF mo, tas malagagang ka ng anak. Ayaw mo sa damayan, pero yung sinabi mo, sumablay. Yung iba nga humihiling na magkaanak, tas ikaw gusto mo sa bata mamatay. Kala ko ba sabi mo pagmamahal sa kultura? Sining na may respeto. Sa akin makukulata ka. Eh kung sabihan kaya kita na sana pag magkaanak ka ng babae, maghahasa siya, matutuwa ka ba? Galit ka sa sarili mong gawain? Huwag ka sa akin magbida. Ako okay lang, personalin mo ko, di ako magre-rebat. Sasapakin lang kita. Kasi ako'y kumasa sa battle natin nang walang idadamay na iba. Dahil okay lang na di kita mahanapan ng butas kasi lalagyan naman kita. Tingin mo, brutal ka na? Pag nangdadamay ka at nangahamon, di bali nang matalo ng malinis? Mas nakaka-proud pa nga yun. Mga battle mo ang patunay na sabi ka maging center of attraction kasi pag may kino-call out ka lang naman, nakakakuha ng crowd reaction. Di ko alam kung ba't walang crowd reaction doon pero tangin na ang solid nun para sa akin kasi ginawa ni Razik yun kanina. Kinall out niya si Vincent. Ang galing nun. Tapos ginawa niyang angulo. So para sa akin kasi naging predictable si Razik doon kasi ginawa niya kung ano yung nakasulat doon sa ginawa. Ginawa ni Razik yung nasulat ni Arzone.
Galing ni Arzon doon, ang creative ni Arzon doon. Sinugal niya 'yon. Lahat ng Bakit ko nasabing sugal? Kasi syempre hindi naman natin alam na gagawin ba ni Razik yung ganito, yung ganyan, pero nilagay niya 'yon para, 'di ba? So ang galing ni Arzon doon. batil na ito, may kino-call out siya. Sa ganung stilo, nakasabit. Pag ginantihan naman, takot. Di makasugod o makalapit. Nung sinabihan siyang 2 inch lang edits niya, nagrebat siya at nagalit. Sabi niya, anong 2 inch lang, isang dangkal to, kaso kamay ng unano yung gamit. Kaya ka lang nag-battle rap kasi sa pagiging rockista, wala ka ng gig, wala ka ng racket. At kaya nandito ako sa tournament para tanggalin ka sa bracket. Sapak-sapakin, ayun ang mindset. Hasintahin tong aking target. Kamao ko'y mabilis na didikit dyan sa metal na parang magnet. Sabi niya kay Vincent, 2 weeks preparation pero naganda lang ako ng 2 araw. Ayun, talo. Teacher nga pala to. Kaya pala ang week ng set. Dinaya si Sak Maestro, patay din siya nung nag 2 days prep. Creative daw siya. Kasi mga linya niya ganto. Papatayin ko tong maere, Noy Aquino. Noy Aquino? Boy, ang weirdo. Hindi sa ere binaril si Ninoy. Yung bibig mo, pakitikom. Pagbaba ng eroplano yung binaril, tarantado ka, ginawa mo pang ibon. Yung punchline na nga ay basic, mali pa yung kwento. Kaya pala creative, kasi nag-iimbento. Papatayin yung maere, teacher ka, baka feeling senpai talaga. Gumagaan ba sa puta, tas airgun lang yung dala. Butaw! Guru daw sa classes, di yun malinaw. Kung sa'yo airgun, sa akin raygun, pumapatay ng class S na halimaw. Sunod-sunod na suntok, sa tulad mo, Galing. nabuko rin. Sunod-sunod na punch, parang cashier na tambak na ng customer o customer. Ako'y bumenta ng walang free taste na nagsasalba. Pagkat yung patikim ko'y di kalibre, oo di kalibre, talagang magbabayad ka. Magbabayad. Wala na guys, wala na. Naulit na yung performance ni Arzon sa round 1. Dikit-dikit na yung mga haymakers dito. Kanya na to. Kasalanan, sarap neto'y untog. Walang preno nga katulan ng diretso si Punggok. Nagmukha pang bilangguan aking bersong sinubsob ngayong argabyado ka sa bars. Parang presong binugbog. Mula sa first round hanggang quarterfinals, saksi kayo kung paano ko pinetics. Di kayo madadagdag sa mga pangalan na malalagyan ng X. O X, ngayong si Rasi kay wala na rin sa checklist. Ikaw na may advance na written, pero ako magka-advance sa semis. Galing! Yeah, tayo mag-yeah! Pasalamat na yun! Yeah! Solid tol, solid na Arzon yun. So, worst niya na round para sa akin yung round 2. Pero the rest, wala. Round 1 and 3, kinain. Kinain ni, ano yun, kinain ni... Yo! Kinain ni Arzon yung buong sulat ni Razik sa rounds 1 and 3. Pero yung round 2, malinaw yung Razik yun. Ang galing, putik. Solid. Solid na na performance kay Arzon. Ang galing niya talaga magtahi ng mga linya. Ang galing niya talaga mag-execute ng mga punches through his setups. Ang galing. Naisip niya yung mga gano'n. Yung mga jokes, no? Noy, binal sa ere, ginawang ibon, no? pasok yun. Tapos yung personal shit, no? Ang galing. Ang ganda ng pagkakagawa, no? Ang ganda ng mensahe, ang ganda ng punto, ang naitawid niya pa sa maayos na delivery, sa maayos na performance. So, props kay Arzon doon. Kanya ang round 1 and 3. Perfect 10 yun. Kay Razik naman, 10 yung round 2 niya, 9 yung round 1, and 8 sa round 3. Yung round 3 yung pinaka-worst na performance or round ni Razik para sa akin. So, score is 9, 10, 8, 27 points para kay Razik. Si Arzon meron 29. So, by 2 points lang naman, dikit pa rin. Pero ang layo ng round 1 and 3. Kuwang-kuha ni Arzon yun. Perfect yun. So, yun. Arzon, 29 to 27. Arzon, 1 and 3. Oh! Blood! Ano gusto? Maraming salamat with Jack sa Blaze of Mat kay Dilima. Oh! Ang Karajisha, pero yun! Ang boto ng Orado! 3-2! Advancing sa Tang ina 3-2 men. 3-2. semis! Arzon! Shout
shoutout kay Rasik. Ito lang. Shoutout. Salamat sa pagpapasakit ng ulo ko. Grabe po, tangin ng laban. Shoutout kay Arzon. Tangina, kakaiba talaga Arzon. Arzon. Sapton. 3-2. Ang ganda nun. So, I need to hear the judgment of the judges. Shoutout sa Massive Records. Binoto ko si Arzone. Parang yung nagdala dito, Tosco yun eh. Nag-aagawan sila ng momentum. So pag round na ni Arzone, mas lumalamang siya, ganun. Pero yung round 1, nakuha ni Arzone. Round 2, ang lakas ng returns, tsaka nung pagiging effective ni Razik. Razik. Yes. Pero round 3, humina si Razik, kaya binoto ko si Arzone. Okay. Nakuha niya lahat nung nakuha niya yung angle, tsaka yung diin ng ng round para kay Arzone. Kaya Arzone. Ang ganda nung vote ni Tonsi Pares kami 1 and 3. Shoutout sa Teganja Rap Battle League. Ang ng battle yun, talagang ang sakit sa ulo. Okay, let me explain. Round 1, talagang dikit yun, bakbakan yun. As in, talagang pwersahan na sila dun. Parang round 1 pa lang, bibigayan na sila ng mga pwersa nila. Pero binigay ko yun ng hibla lang kay Razik. Okay. Razik kasi parang dun bumaat yung mga solid na punchline ni Razik ng round 1. Talagang ang dami ng mga patama niya, yung violent, yung Russian. Habang yung kay Arzon, tangina, talagang bakbahan talaga sila nung kay Arzon, yung mga ang dami niya rin pinatama doon. Pero mas nakuha ni Razik para sa akin yung round 1. Sobrang hibla lang nun. Tapos yung round 2, nakuha ni Razik yung siguro yung mga konting rebuttals na malalakas doon. Tapos may mga konting punchline. Para sa akin, round 2 Razik yun. Yung kay Arzone, ayun, sakto lang kay Arzone nung round 3. Parang babaan pa siya, naghahanda pa siya ng pang round 3 niya. Pero nung round 3 na, binigay ko na yun kay Arzone. Wala, na talaga yung kay Arzone. Binigay niya na talagang halos lahat ng punchline na binuo niya, doon niya na binuhos. Yung kay Razik, parang doon ay yung pinakamahinang round ni Razik kasi Tama. parang mga dalawang punchline na lang ata yung lumama doon. Kaya, pero ang boto 1 and 2 para kay Razik, round 3 para kay Arzone. Okay. Shoutout kay Arzone. George, shoutout sa Bolista, shoutout sa mga tropa dyan sa Jeddah, yan sa Riyadh. Binoto ko si Razik. Sobrang dikit, Okay. sobrang dikit ng battle. As in guys, sobrang gabok lang talaga. Sa round 1, nung unang round kasi si Razik, so binoto ko sa Razik dahil sobrang gahibla nga lang. Akala ko sa kanya na yun, akala ko overkill niya na sa round 1 pa lang si Arzon, pero nung narinig ko yung round 1 ni Arzon, grabe, tangay na sobrang pukpukan agad round 1 pa lang, alam mo talagang walang gustong magpatalo. At yun nga, para sa akin, nakuha sa akin, sobrang isang book nga lang yata nilamang ni Razik, so binigay ko yun kay Razik. Sa round 2, ganun pa rin, sobrang walang gusto talagang magbigay kahit sino, pero lumamang lang ulit sa akin si Razik dahil lang sa rebat. Grabe yung rebat ni Razik doon. Pagka yung ender ni Arzone, pagka-end ni rebat agad yon ni Razik, grabe yung balik. Kaya nakuha niya sa akin yung round 2 and 1. Sa round 3, parehas pa rin silang malakas, ganun pa rin yung enerhiya nila, pero para sa akin naging tabla na lang yung round 3 nila. So ganun lang yun. Round 1 and 2 kay Razik, round 3 kay Arzon. Congrats kay Arzon. Okay. Props kay Razik. Yeah. Yon, Jules nga pala, shoutout Unbound Clothing ng tropa. Binoto ko in favor of Arzone. Round 1, kuhang-kuha ni Razik yon. Ang ganda nung intro nung ambience tsaka nung masterpiece ni Arzone, talagang lapat na lapat. So kay Arzone yun. Ngayon naman round 2, dumating yung round 2, yun yung parehas na patay na round nilang dalawa. Although yung parang naubos na lahat doon ng punches sa round 1, tapos ngayon sa round 2 nagpapahinga. Tapos Okay. nga ang ginawa ko is table lang sa round ng round Okay. 2. Yung round 3 naman, although binoto ko si Arzone kasi
tinignan ko yung mga masterpiece nilang dala, si Arson kasi si Rasi kasi masyado nang stretch yung Bansot. word na addict tsaka yung pandak simula Oo. round 1 hanggang Tama, round 3 tama. Yun parang nga yung doon lang sinasabi ko. sumablay si Rasik, although si Arson tuloy-tuloy pa rin yung punches niya, nandun pa rin. Consistent pa din yung punches niya. Talagang nag-iiba pa rin ang mga forte ng bar si Arson, unlike kay Rasik na masyado nang babad yung masterpiece Angles. niya. Also maganda talaga yung baon niya. Kaya ang ginawa ko na lang is round 1 kay Rasik, round 2 tayo silang dalawa, round 3 kay Arson. So binase ko na lang dun sa performance nila tsaka sa content na dala-dala nila. Kaya yun nga, binoto ko is Arson kasi masyado nang nababad yung Okay. masterpiece na word na addict tsaka pandak dun sa dala-dalang baon ni Rasik. Tama Kaya yun, naman. binoto ko Arson. Tama naman yan. Okay. Penduko, binoto ko si Arzone. Solid, ganda ng round 1 niya. Parehas. Binasi ko na lang sa dami ng suntok. 2-1 yung round 2 tsaka round 3 kay Arzone. Tapos yung pati yung round 1. Yun. So, binasi ko na lang sa dami ng suntok. Solid. Okay. So, ayun, agree. Agree naman ako doon sa lahat ng sinabi ng judges, no. Galing nun. So, ayun. Angels talaga nagpatalo kay Razik sa round 3 kasi nakuha niya yung round 2 and sayang hindi niya na-maintain yon. Angels siguro kung nakapag-isip si Razik ng iba pang angles bukod doon, kaya niya pang tumapat dun sa R-zone. Pero grabe yung R-zone sa round 3. Parang tinatatapusin ko na to sa round 3. Okay? Parang ganun yung naging mindset. Galing nun. So, congrats sa atin. Natapos na natin yung quarterfinals, guys. So, recall lang natin yung tapatan sa semis. Lord Manuel versus Kaz. Then, sa bracket B, R-Zone versus Nayib. Yung R-Zone versus Nayib yung kaabang-abang eh. Pero, syempre, kaabang-abang din yung finals, no? So, bukas na natin i-reviewin yon. Let's take a rest. Alauna na. 12:56 na. So, kita-kits tayo sa semifinals bukas, mga kumag. Peace out.